12 taong gulang lamang si Kiko. Hindi kasing tangkad ng iba, hindi rin kasing inay. Ngunit sa bawat tahimik niyang paggalaw, may bigat na dala. Mga taon ng pag-unawa na hindi itinuro sa paaralan, kundi ipinako sa kanyang araw-araw. Hindi siya naglalaro sa kalsada, ni hindi nagagalit sa mga biro. Sa halip, natutunan na niyang maging maliit para makalusot sa bulo. Ang kanyang mundo ay binubuo ng mantika sa sahig, sigaw sa gabi, at basag na katahimikan sa pagitan ng pinggan at pangungutya. Siya ang batang walang umaga. Dahil bago pa sumikat ang araw, gising na siya at muling binubuhay ang sarili sa isang mundong matagal nang natutulog sa sakit. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Kiko. Walang alarm clock, walang sigaw, katawan na mismo niya ang nagdidikta ng oras. Sanay na siya kapag namalayan niyang malamig pa ang hangin at wala pa ang tilaok ng manok. Oras na para bumangon. Nakasalampak lang siya sa banig, manipis, may maliit na butas sa gilid at may amoy ng panis na pawis. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig sa labas at banayad na hilik ng kanyang ama. Tumitig siya sa kisame. Luma, may butas, may galaw, hindi galaw ng hangin, kundi ng mga alaala na ayaw pa ring tumigil. Sa isang iglap, bumangon siya, tahimik, walang kaluskos. Lumakad siya papalabas, halos hindi gumagalaw ang hangin sa kanyang pagdaan. Pagdating niya sa karinderya, wala pang ilaw. Pinunasan niya ang mesa gamit ang basahan. Saka binuksan ang lumang switch na naninitim na sa mantika. Pagsindi ng ilaw, sumambulat ang tanawin ng mga natirang plato, kalderong may tuyong sabaw at pinggang may bahid pa ng kaning hindi na makakain. Pumasok si Kiko sa kusina. Umupo muna sa bangkito. Sandaling napapikit, huminga ng malalim, pero sandali lang ang kapayapaan. Dumating si Ate Baby, sabay si Kuya Elmo. Sunod ang 2 kasamang lalaki na pawang nagtatrabaho sa pagluluto. "Uy Kiko," sigaw ni Kuya Elmo habang humihikab. "Nauna ka na naman, parang multo ka rito tuwing madaling araw." "Masipag yan, mascot yan ng karinderya," sabat ni Ate Baby, sabay tawa. "Hindi napapagod, parang hindi tao." Dugtong ng isa pa habang naghuhugas ng kamay sa gripo. Ngumiti si Kiko, walang tunog, walang sagot. Napansin ito ni Kuya Elmo. "Hoy, wag kang masyadong seryoso dyan bata. Biro lang. Hindi mo naman kailangang laging patulan, di ba?" Hindi pa rin nagsalita si Kiko. "Alam mo, masyado kang tahimik, Kiko," dagdag ni Ate Baby habang inaayos ang sahog sa lumpia. "Para kang may tinatago." "Wala naman po akong tinatago," sagot ni Kiko, mahina, halos bulong. "Mas okay pong makinig kaysa magsalita." "Bakit sa inyo ba sa bahay hindi uso ang kwentuhan?" tanong ni Kuya Elmo. Tahimik. Napatingin si Kiko sa bintana ng karinderya. Tila tinatanong ang sarili kung dapat bang sumagot. Pero napagod na siya sa pananahimik. "Hindi po uso. Sa bahay namin, ang kwento ay kasabay ng bote. Ang tanong ay kasabay ng mura. Kaya natutunan kong hindi lahat ng salita ay kailangan sagutin." Tumahimik ang buong kusina. Tanging nasabi ni Ate Baby. "Pasensya na ha, hindi naman namin alam. Hindi naman kasi kami nagagalit sa'yo, Kiko." "Okay lang po," tugon ni Kiko, sabay baling ng mata sa plato sa lababo. "Sanay na po ako sa mga biro. Ang sakit, hindi na masyadong tumatama pag talaging naririnig." Pag-uwi ni Kiko bandang 9:00, madilim na ang langit at malamig na ang hangin. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay na halos wala ng dingding. Kalahati ay yero, kalahati ay dasal. Bago pa man siya makapasok sa loob, narinig na niya ang kalansing ng bote. Putik, anak ng puta, sambit ni Mang Noli at bumagsak ang bote ng gin sa sahig. Tumilapon ito, sabay lagaslas ng huling laman sa semento. "Anong oras na?" sigaw ni Mang Noli habang umuuga ang boses niya na parang walang bukat. 9:00 po, mahinang sagot ni Kiko. 9:00? Aba, artista ka na pala ngayon.
Sino yang pinagsisilbihan mo? Yung nanay mong sumama sa ibang lalaki, ha? Sambit ni Mang Noli, sabay turo kay Kiko gamit ang basag na bote. Hindi siya sumagot, hindi siya umiwas, pero hindi rin siya lumapit. Hindi ka na ba marunong sumagot ng maayos na yon? Tugon ni Mang Noli, habang papalapit, pabigat ang hakbang. Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang ama mo. Hindi ko po kayo nilalabanan. Sagot ni Kiko, malamig buo. Nagtratrabaho lang po ako para hindi ako umasa sa inyo. Napatigil si Mang Noli. Isang hakbang na lang ang layo nila. Huminga siya ng malalim, pero gin ang nasa baga niya, hindi hangin. Wala kang utang na loob, sabi ni Mang Noli, halos pabulong. Minsan naiisip ko, baka hindi rin. Baka niloko lang din ako ng nanay mong malandi nung nabuntis siya. Tumigil ang mundo kay Kiko. Ang tunog ng gabi ay nawala. Ang mga kuliglig ay parang nawala ang signa. Ang katahimikan ay hindi nakanlungan. Isa na itong kasangkapan ng pagburog. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang umatras si Kiko. Naupo siya sa isang sulok ng silid, tahimik. Sa kaniyakap ang lumang tuwalyang gamit niya sa karinderya. Amoy mantika, amoy sabon, amoy araw. Sa mga oras na gaya nito, iyon ang tanging bagay na hindi sumisigaw sa kanya. Sa kanyang bisig, ang tuwalya'y naging ina. At sa lamig ng gabi, naging payong ito laban sa ulan ng mga salitang hindi niya kayang sagutin. Hindi ko na po kayo maintindihan. Sambit ni Kiko, halos hindi marinig. Pero siguro po, hindi rin ninyo naiintindihan ang sarili ninyo. Tahimik si Mang Noli, napaupo sa gilid, napatingin sa bote. Parang bigla siyang naging lumang upuan. Sira, gusgusin at walang sino mang gustong gamitin. Sa loob ng dingding, wala nang nag-uusap, wala ring yakap. Tanging ang tunog ng hangin na pumapasok sa butas ng bubong at ang panalangin sa isip ng isang batang tumutula sa katahimikan. Sana bukas. Hindi nila sabihing wala akong halaga. Kahit hindi nila ako kilalaning anak. Kahit hindi nila ako ituring na tao. Basta hindi ako kalimutan na parang hindi ako nabuhay. Ngunit hindi dumating ang bukas bilang sagot. Dumating ito bilang isang gabing mas gutom kesa dati. Ilang oras bago ang hapunan, abala si Kiko sa paghugas ng mga kaserola sa likod ng karinderya. Mabigat ang amoy ng mantika, sabong panlaba at pinaghalong galit ng mga nanay na pagod sa pamamalengke. Basang-basa ang kanyang sando at halos hindi na niya maramdaman ang daliri sa sobrang lamig ng tubig. Habang nagpupunas siya ng isang antigong plato, yung may disenyo ng ibong azul sa gitna, dumulas ito sa kanyang kamay. Iglap, parang sumabog ang kanyang buong katawan kasabay ng tunog ng basag. Ay anak ng puta, sigaw ni Aling Dory. Sabay lapit habang hawak ang sandok. Alam mo bang imported yang plato na yan? Hindi nakakagalaw si Kiko. Tila napako siya sa sahig. Hawag pa rin niya ang sponge. Ibabawas yan sa sahod mo. Wala hiya kang bata ka, sigaw muli ni Aling Dory. Sabay turo sa kanya. Akala mo ba libre ang pagkakamali dito? Ha? Pasensya na po. Mahina ang sagot ni Kiko. Halos hindi marinig. Pasensya ang laging sabi ng mga tamad. Pambihira, Kiko, ilang taon ka na ba sa mundo? Hindi mo pa rin kayang humawak ng pinggan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag na madulas talaga ang sabon. Napabod na siya, na ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Pero sa halip, yumuko siya, pinulot ang piraso ng plato, at tahimik na ipinagpatuloy ang paghugas. Sa bawat kuskos ng sponge sa pinggan, parang hinihiwa niya ang sariling pag-asa. Basag na ang plato, basag na ang rin araw ko. Pero sanwag naman ako ang basagin nila. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng trabaho, walang iniabot na pagkain si Aling Dory kay Kiko. Wala kahit man lang sabaw o kanin. Ay, di ka nakasali sa hapunan, ha? Aniya, habang nililigpit ang natira. Wala tayong libreng pagkain para sa batang basagplado. Hindi sumagot si Kiko. Tumingin lang siya sa kaldero kung saan may ilang patak pa ng sabaw. Pero nauna na ang daga kaysa sa kanya. Bitbit ang butom at hiya, umuwi siyang walang laman ang tiyan.
Sa pagpasok ni Kiko sa bahay, bumulaga agad ang malalim at lasing na tinig ni Mang Noli. "Kamukha mo talaga yung nanay mo sa Hong Kong," sambit nito habang nakahandusay sa harap ng lumang lamesang kahoy. Isang bote ng gin ang tanging kasama, kalahating ubos at ang natitirang laman ay lason ng alaala. Napatigil si Kiko sa may pinto. Alam niyang hindi ito tanong, isa itong paratang, isang sugat na paulit-ulit binubuksan. "Hindi ko po kasalanan kung kamukha ko si nanay." Mahinang sagot niya, halos hindi marinig sa lakas ng tibok ng kanyang dibdib. "Aba, marunong ka na palang sumagot na yon?" Tawa ni Mang Noli. Hindi masaya, kundi basad at puno ng pait. "Hindi mo lang alam, Kiko. Araw-araw kong iniisip kung anak rin ba talaga kita. Tuwing tinitingnan kita, mukha ng nanay mo ang nakikita ko. Yung babaeng pinag-ipunan ko ng pang-abroad niya, tiniis ko ang gutom, ang pagod, tapos lolokohin pala ako paglapag niya sa buwisip ng Hong Kong na yan." Ila isang pader ang gumuguho sa boses ni Mang Noli habang nagpapatuloy. "Pinangarap kong buo tayo. Akala ko, pag-alis niya para sa atin. Pero habang nagpapakapagod ako dito, may ibang lalaki na palang pinagsasaluhan ng mga pangarap namin. Hindi ako naging perpektong ama, oo. Pero hindi rin madali ang mabuhay na bawat araw ikaw ang paalala kung gaano ito kabigo." Hindi umimik si Kiko, marahang naupo sa gilid ng pader. Parang taong hindi na kayang buhatin ang bigat ng kasaysayang hindi naman niya pinili. "Hindi ko po ginusto maging ganito," aniya. Mahina ngunit matatag ang boses. "Pero tay, pareho tayong iniwan. Iniwan din ako ni Nanan, hindi lang kayo. At ngayon, kahit magkasama tayo sa iisang bubong, pakiramdam ko, iniwan niyo na rin ako. Wala na si nanay. Pero kayo, nandito nga, pero parang wala na rin kayo." "Anong sabi mo?" sigaw ni Mang Noli, sabay hampas na ang bote sa mesa. Tumilapon ang kaunting alak, tumalsik ng ilang patak sa sahig. "Ako ang iniwan. Ako ang iniwang walang pera, walang tasawa, walang respeto. Tapos na yon, ako pa ang masama?" Hindi na sumagot si Kiko. Niyakap niya ang lumang tuwalya sa tabi. Amoy mantika, amoy pansit, amoy karinderya. Pero sa gabing iyon na rin ang amoy ng pag-asang pinipilit mabuhay. Gusto niya salang tanungin ang tatay niya, "Kung hindi na ako anak sa mata mo, pwede bang kahit kaibigan na lang? Kahit kapitbahay? Kahit taong hindi mo sisigawan araw-araw, gabi-gabi?" Pero hindi niya sinabi. Piniling manahimik ang kanyang bibig habang ang tiyan niya'y nagngangalit sa gutom at ang puso niya'y palihim na umiiyak. Habang tahimik ang paligid at natutulog na ang mga palaka sa labas, pumikit si Kiko at bumulong ng panalangin. Hindi siya humiling ng laruan, cellphone o kahit bagong sapatos. Hindi rin siya humiling na magbalik ang ina o tumigil sa pag-inom ang kanyang ama. Ang hiling lang niya, isang araw na walang sigawan. Isang araw na maririnig niya ang sarili niya nang hindi tinatakpan ng takot. Isang araw na may kanin sa plato kahit walang ulam. "Panginoon," bulong niya sa sarili, "hindi ko po alam kung naririnig niyo ako. Pero kung oo, kahit isang gabi lang po." Yung tahimik, yung may laman ng tiyan, yung hindi ako iiyak sa loob. At habang nakaupo siya sa sahig, yakap ang tuwalyang nabasa na sa pawis at luha at ang tiyan niya'y umuumol, isa lang ang malinaw sa kanya, ang panalangin. Kahit walang kasamang pagkain, ay parang sabaw, mainit sa loob kahit walang laman. At minsan, yun na lang ang natitirang dahilan para magising muli sa susunod na umaga. At nagising na siya, hindi dahil may sagot ang langit, kundi dahil may utos si Aling Dory. "Hoy Kiko, linisin mo nga yung bakuran, ang dumi na para ng basurahan." Utos ni Aling Dory habang pinupunasan ang lumang palad ng kaldero. "Opo," sagot ni Kiko, sabay bitbit ng walisting ing at timba ng tubig. Alam niyang hindi ito gawain ng tagahugas ng pinggan, pero ayaw na niyang makipagtalo. Lahat ng trabahong tahimik, tinatanggap niya. Mas gusto pa niya ang amoy ng lupa kaysa sa amoy ng sigaw. Sa likod ng karinderya, may makitid na daang paakyat, maraming ligaw na damo, pinagsamang basura at tuyong dahon, at mga bahagi ng bundok na hindi inaabot ng tingin. Habang nagwawalis si Kiko, may narinig siyang mahinang umol mula sa mas malalim na bahagi ng damuhan.
Here. Napahinto siya. Tumindig ang balahibo niya. Tumalikod siya pero walang tao. Paglingon pabalik sa pinanggalingan ng tunog, may gumalaw sa damuhan. Mabagal, nanginginig. Ah, baka aso, bulong niya. Pero may kaba sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Marahan siyang lumapit, dahan-dahan. Pinipigilan ng hininga, ang ingay ng tsinelas at ang paggabob ng puso. At doon niya nakita, isang baboy ramo. Malaki ang katawan, pero tila wala ng lakas. Duguan ang isang paa, may tinik na napapaon. Nanginginig ito, nakahiga, at ang mga mata nito nakatipig sa kanya, hindi puno ng galit, kundi ng pagod at pakiusap. Hindi gumalaw si Kiko. Sa loob ng ilang segundo, pinitigan lang nila ang isa't isa. Isang pinatilyo at isang hayop, parehong tahimik, parehong sugatan. Hindi kita sasaktan, sambit ni Kiko habang dahan-dahang inilalapag ang walis sa gilid ng damuhan. Lumuhod siya sa tabi ng baboy ramo, pilit itinatago ang panginginig ng kamay. Teka lang ha. Inuha niya sa karinderya ang maliit na bag kung saan nakalagay ang bote ng alkohol at bulak, karaniwang gamit ng mga trabahador sa karinderya kapag may napapaso sa mantika o nasusugatan. Binuhusan niya ng kaunting tubig ang sugat ng hayop, saka pinunasan ito ng maingat gamit ang bulak na may alkohol. Pagkatapos ay kinuha niya ang malinis na basahan sa kanyang bulsa, ginupit ito ng bahagya gamit ang kalawanging gunting na lagi niyang dala at maingat na itinapal sa sugat. Napapikit si Kiko habang ginagawa ito. Hindi dahil sa takot sa hayop, kundi dahil parang siya ang nililinis sa bawat punas. Para bawat galos ng baboy ramo ay galos din ng sarili niyang puso. Ang lalim ng sugat mo, mahinang bulong niya. Pero hindi ka sumisigaw, hindi ka nananakit. Sana lahat ng nasasaktan, marunong tumahimik na ganito. Tahimik ang baboy ramo. At sa katahimikan nito, narinig ni Kiko ang isang bagay na mas matunog pa sa sigaw. Ang presensya ng isang buhay na nilalang na handang magtiwala sa kanya kahit sugatan. Kinabukasan at sa mga araw na sumunod, bumalik si Kiko sa bakuran ng karinderya. Bitbit niya ang mga tira-tirang pagkain mula sa karinderya. Bahaw na kanin, tinik ng bangus, tinapay na may amag sa gilid. Lahat iyon inilalaan niya sa hayop sa damuhan. Hindi niya agad pinazalanan. Pero sa ikatlong araw ng pagdalaw, habang pinupunasan na naman niya ang sugat nito, may narinig siyang tila huni ng hangin, parang pangalan. O baka dawa lang ng isip niyang pagod. Ambaro, sambit niya, halos wala sa loob. Hindi ko alam kung bakit yon ang naisip ko, pero parang bagay sa'yo. Matatag, tahimik, bihira, katulad ng pagkakataong may nakikinig sa akin. Tumingin ang baboy ramo. Hindi ito tumugon. Pero hindi rin ito umalis. At para kay Kiko, sapat na ang ganoong uri ng presensya. Habang nakaupo siya sa tabi ng hayop, nagsimulang magsalita si Kiko. Hindi para kausapin, kundi para ibuhos ang hindi niya masabi sa tao. Alam mo ba, Ambaro, minsan gusto kong sumigaw. Gusto kong magsabi ng tama na sa karinderya, sa bahay, sa mundo. Pero tuwing bubuksan ko ang bibig ko, para bang may pader na humaharang. At ako, ang lagi ko nalang ginagawa, ngingiti. Tumulo ang luha niya nang hindi sinasadya. Pero sa'yo, parang okay lang magsalita. Kasi hindi mo ako huhusgahan. Kasi hindi mo ako babatukan. At hindi mo ako tititigan na parang mali ang pagkatao ko. Tahimik si Ambaro. Kumain lang ng bahaw. Pero sa paglapit nito sa kanyang binti, naramdaman ni Kiko na may sagot na rin siya. Sagot ng presensya. Sagot ng pagtanggap. Isang hapon habang nakaupo si Kiko sa lilim ng puno, naramdaman niyang may dumadapong katahimikan na hindi nakakabingi. Ang katahimikan sa tabi ng isang nilalang na walang hinihingi, walang tanong, walang dahilan. Tumingala siya sa langit. Dumaan ang ulap. Mabagal, maputi, parang yakap ng langit sa isang binatilyong palaging nagtatago. Hinaplos niya ang likod ni Ambaro. Malamig ang balahibo, pero may init sa ilalim. Tulad ng mga salita ng lola niya noon,
na hindi niya maalala ng buo. Tulad ng mga panalangin hindi niya masambit sa harap ng amang lasing. Kung pwede lang araw-araw ganito, sambit niya, marahan. Tahimik, walang sisigaw, walang magbabawas ng sahod, walang masisira, walang mambabasag. Tumingin si Ambaro sa kanya. Hindi umalis, hindi lumayo, at sa sandaling iyon, may halik ang hangin na hindi galing sa kahit sinong tao. Galing ito sa kalikasan, sa diwa ng pagtanggap, sa pagkakataong maramdaman mo na kahit minsan may lugar ka rin sa mundo. Makalipas ang ilang araw, eksaktong araw ng kanyang day off, nagising si Kiko na may kakaibang tahimik sa dibdib. Walang trabaho, walang utos, at pansamantalang wala ring murang hihila sa kanyang pauwi. Sa halip na manatili sa bahay, dinala siya ng kanyang mga paa sa bundok. Parang may humihila sa kanya paakyat. Isang tawag na hindi namang binigkas ngunit malakas. Pagdating niya sa paanan ng bundok, agad niyang nakita si Ambaro na nakatayo sa ilalim ng punim nara. Nakatingin ito sa kanya, hindi kumikilos ngunit parang nagaanyaya. "Magaling ka na ba?" tanong ni Kiko habang lumalapit. "Hindi na masakit ang paa mo." Hindi sumagot ang hayop. Marahan itong lumingon saka naglakad papalayo. Paakyat ng bahagyang landas. "Aba, teka lang, saan ka pupunta?" tanong ni Kiko habang sinusundan ito. Hindi pa nga tayo nag-aalmusal. Ang lakad ni Ambaro ay hindi mabilis, hindi rin ito parang hayop na gala. May direksyon, may layunin, parang may naaamoy itong mahalaga. Hindi pagkain, kundi alaala. Sa gitna ng damuhan, sa isang parte ng bundok na tila hindi pa nadadaanan ng tao, biglang huminto si Ambaro. Tumigil ito sa tapat ng isang bahaging bilog na damo. Ang gitna itila bahagyang nakaalsa, parang may bahid ng sikreto ang ilalim. Tahimik itong yumuko, saka ikinuskos ang muso sa lupa na para bang sinisigurong iyon nga ang lugar. "Diyan? Ano yan?" tanong ni Kiko, lumapit ng dahan-dahan. "Nakaamoy ka ba ng pagkain dyan? Kamote o butas ng ahas, ha?" May pilit na tawa sa kanyang tinig, pero mabilis ding nilamon ng kaba. Hindi na gumalaw si Ambaro. Tumitig lamang sa kanya, matalim, tahimik, matiyaga. Pagkatapos, dahan-dahan itong sinimulang hukayin ang lupa gamit ang kanang paa. Mabagal, parang may paggalang sa ilalim. Tumigil ito pagkaraan ng ilang sandali at muling tiningnan si Kiko, diretso, malalim, parang may sinasabi. Sa loob ni Kiko, may kumislot, parang sinisigawan siya ng katahimikan ng hayop. Lumuhod siya sa tabi nito, saka maingat na kumuha ng matigas na sanga. "Sige na nga, tulungan na kita," bulong niya. "Pero sana, may kamote dyan ha?" Kumuha siya ng matigas na sanga sa gilid, saka sinimulang kayurin ang ibabaw ng damuhan. Mabilis ang pintig ng kanyang puso, pero hindi niya alam kung bakit. Gutom lang ba o kaba? Minsan, humihinto siya para tingnan si Ambaro na nanatiling nakaupo sa gilid. Tahimik ang hayop, ngunit matalim ang tingin. Nakatuon lang sa kanya. Tila ba sinasabing, "Ituloy mo lang. Nandyan na yan." Hanggang sa tumama ang sanga sa isang bagay na hindi lupa. Matigas, medyo umuuga. Nang inalis niya ang putik, lumitaw ang isang kahon. May kalawang, may banyagang selyo at amoy ng panahon. Kumapit ang lamig sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang hinukay pa ang paligid hanggang tuluyang maiahon ang kahon mula sa lupa. Mabigat ito, hindi basta latang inilibing, kundi tila kabaong ng isang lihim na matagal nang nakalibing sa katahimikan. Ipinatong niya ito sa isang matigas na tuod. Hingal at pawis ang kapalit ng bawat buhat. Sandaling tumigil si Kiko. Pinagmasdan niya ang kahon na tila ba umaalon ang paligid sa tindi ng kabog ng kanyang dibdib. Saka siya lumuhod, marahang ikinuyom ang dulo ng sanga. At unti-unting iniangat ang takip. Napakabigat, parang may tumutulak pabalik. Ngunit hindi siya tumigil. At sa unti-unting pagbukas, humalo sa amoy ng damo ang halimuyak ng alikabok, kalawang, at kasaysayang gustong sumigaw sa katahimikan ng bundok. Sa loob ay mga gintong barya, mga gold bar,
mga papel na may banyagang sulat at larawan ng mga sundalong Hapon at pamilya na hindi niya kilala. Napaupo si Kiko sa tabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang mga bagay na tila hindi niya dapat hinahawakan. Bakit nandito to? Para kanino to? Tanong niya sa sarili. Kung para sa akin to, bakit parang mabigat sa dibdib imbes na magaan? Pumikit siya. Inalala ang mukha ng kanyang ama. Hindi ang mukha nito habang lasing, kundi ang mukha nitong palaging humahalik sa kanya noong bata pa siya. Palaging nilalaro siya. At palaging karga-karga siya. Isang alaala na baka gawa-gawa lang ng gutom sa pagmamahal. Isa lang ang kinuha ni Kiko. Isang gintong piraso. Inipit niya ito sa palad. Hindi ito para sa akin, sambit niya. Pero kailangan ko itong ipakita. Hindi para humingi ng kapalit, kundi para malaman kung sino ang tao kapag may ginto sa harapan niya. Ilumapit si Ambaro sa kanya. Hinaplos ni Kiko ang likod nito. Bumulong siya. Malalaman ko rin kung anong pipiliin ni tatay. Ako ba o ito? Sa bawat hakbang niya, pababa ng bundok. Mabigat ang dibdib, pero buo ang loob. Hindi niya alam kung paano uuwi. Pero sa unang pagkakataon, may dala siyang tanong na hindi lang para sa sarili, kundi para sa mundong minsang itinuring siyang wala. Kapag may kayamanan sa harap mo, ano ang pipiliin mo? Madilim na ang paligid nang marating ni Kiko ang kanilang barong-barong. Maingay ang gabi, kuliglig, tricycle, alingaw-ngaw ng mga huling bote ng gin. Ngunit sa loob ng bahay, isang tahimik na demonyo ang naghihintay. Nakita niya si Mang Noli na nakaupo sa harap ng lumang mesa. Nakapatong ang isang bote ng gin, ubos na halos, ngunit mahigpit pa ring hawak ng kanyang kamay. Nanginginig ang palad ni Kiko habang inilalabas mula sa bulsa ang maliit na gintong piraso. Huminga siya ng malalim. "Tay," mahinang tawag niya, "may gusto po akong ipakita sa inyo." Hindi lumingon si Mang Noli. Akala ni Kiko hindi siya narinig. Ngunit nang lumapit siya at ipinatong sa mesa ang gintong barya, saka lang gumalaw ang ama. Napakunot ang noo ni Mang Noli. Dahan-dahan niyang tinampot ang piraso ng ginto. Sa ilang segundo, hindi siya nagsalita. Tila nakatulala. Ngunit hindi sa bagay kundi sa nakaraan. Galing saan to? Boses niya'y garalgal, halos kaluskos sa pagitan ng basag na katahimikan. "Sa bundok po," sagot ni Kiko. "May nahukay po akong kahon. May laman pong ganito. Saka iba pang mga bagay na hindi ko maintindihan." Tahimik, tumingin si Mang Noli sa anak, hindi sa barya. Sa wakas, tiningnan niya si Kiko ng buo. Hindi bilang anino ng kanyang galit, kundi bilang isang taong may tinig. "Baka, ito na yon," sambit niya. Sabay himas sa piraso ng ginto. "Baka ito na yung hinihintay ko. Yung dahilan para tigilan ko na ang lason." Hindi nakasagot si Kiko. Pero habang tiniitigan ng kamay ng kanyang ama na ngayon ay may hawak na liwanag imbes na alak, may bulong sa loob ng isip niya. Ginto lang pala ang makakagising sa inyo. Kinabukasan, maagam nagising si Kiko. Nakasuot siya ng lumang e-shirt at may dalang bagong tapal na puso. Nasa labas na si Mang Noli. May hawak na kinakalawang na pala at suot ang sapatos na butas sa gilid. Tahimik silang nagkatinginan. Walang tara na. Walang handa ka na ba? Ngunit sa mata ng bawat isa, may sagot. Habang umaakyat sila sa bundok, walang nagsalita. Ngunit bawat hakbang ay parang pagbura sa dating anyo ng kanilang relasyon. Paunti-unting tinatanggal ang galit, tinatabunan ng pagod, pinatalupan ng tahimik na pagtanggap. "Sinabi ko na po sa inyo ito kagabi," sambit ni Kiko, habang dahan-dahang tumutulay sa madulas na bato. "Kasi hindi ko kayang itago ito sa inyo. Hindi ko rin kayang dalhin mag-usa ang bigat ng nakita ko, lalo na kung kayang baguhin ito ang buhay natin." "Alam mo ba kung anong pinakamahirap itago, Kiko?" Tugon ni Mang Noli. Mababa ang tono ngunit buo. "Hindi ang kayamanan, kundi ang sariling kasalanan. Hindi mo yan kayang ibaon hamang buhay. Lumulutang yan kapag huli na ang lahat." Tahimik. Sapat na ang mamasalitang iyon. Pagdating nila sa lugar, wala na ang baboy Ramon na si Ambaro. Ngunit naroon pa rin ang marka sa damuhan.
bahagyang nakaalsa ang lupa. Parang iniwang pintuan ng isang alaala. Tumigil si Kiko sa tapat nito, saka marahang nagsalita. "Dito nga po," sabi niya, halos pabulong. "Dito ko po yun ibinaon ulit. Hindi ko kasi kayang buhatin pauwi mag-isa." Tahimik ang paligid, pero tila may bigat na bumaba sa pagitan nila. Hindi lang ng lupa, kundi ng tiwala. Si Mang Noli ay hindi nagtanong. Sa halip, lumapit siya at nagsimulang maghukay. Si Kiko ay lumuhod sa tabi, tumutulong gamit ang mga kamay. Walang salitaan habang hinuhukay nila ang lupa. Ngunit bawat pagtama ng pala ay parang bituin sa ilalim ng dilim. Naglalantad ng bagay na nakatago ngunit kailangang makita. Hanggang sa muling lumitaw ang kahon, binuksan nila at sa pagbukas, muli nilang nasilayan ang mga barya, mga gold bar at mga lumang dokumento at larawan ng mga Hapon. Ngunit sa pagkakatao ito, hindi ginto ang una nilang hinipo. Sarili nila ang unang bumigat. Napaluhod si Kiko, hindi sa harap ng kayamanan, kundi sa bigat ng lahat ng tinaglay niyang katahimikan sa murang edad. Ang gutom, ang takot, ang mga gabing walang tinig kundi panalangin. Lumuhod si Mang Noli sa tabi niya. Hindi siya dumampot ng kahit anong barya. Sa halip, lumapit siya kay Kiko at niyakap ito. Mahigpit, buo at walang galit. Yakap na hindi humihingi ng kapalit. Yakap na hindi kailangan ng patawad para maintindihan. Yakap ng amang sa wakas, pinili ring yakapin ang sarili niyang pagkatalo. "Patawari mo ako, anak," bulong ni Mang Noli, bahagyang nanginginig ang tinig, parang pinitilas mula sa loob ang bawat salita. "Hindi ko ginustong maging ganito, pero hinayaan kong matalo ako ng pait. Dinamay kita sa kasalanan ng nanay mo. Wala kang ginawa, pero kahit ikaw, kinamunghiyan ko. Kinamunghiyan ko ang mundo." Lahat ng bagay na nagpapaalala sa nanay mo. Hinaplos niya ang batok ng anak, saka muling nagsalita. "Mas mababa, mas basag. Masakit lang, anak, kasi minahal ko ng buo ang nanay mo. Minsan hindi ko inisip na masisira ang pamilya natin." Tumahimik si Kiko, ngunit hindi na siya umiwas. At sa yakap nilang iyon, sa gitna ng bundok, hindi ginto ang naging mahalaga, kundi ang pagbitaw sa bigat na matagal nang hindi kanila dapat dalhin. At sa gitna ng liwanag ng gintong kumikislap sa pagitan nila, nabuksan ang isang bagay na mas matagal nang nakamaon sa kanila kaysa sa kahon. Pag-asa. Pag-uwi nila, buhat nila ang kahon, isang lumang bakal na tila mas mabigat sa timbang nito. Hawak ni Kiko ang isang gilid, habang si Mang Noli ay halos yuko sa bigat sa kabilang dulo. Hindi sila nag-usap sa kabuuan ng pagbaba. Maliban sa ilang hinga ng pahinga at mabilis na tingin ng pag-aalalang baka madulas ang isa sa kanila. Basang-basa sila ng pawis, nananakit ang bisig, nanginginig ang tuhod, pero walang reklamo, wala ring sumpa, at sa katahimikang iyon, parang mas malinaw ang lahat. Hindi pala ginto ang pinakamabigat sa dibdib, sabi ni Kiko habang humihinto saglit at pinupunasan ng noo gamit ang laylayan ng damit. Yung galit, yung takot at yung panahong pakiramdam mo, wala kang halaga. Napatingin si Mang Noli sa kanya, walang sinabi, pero sa mata niya, may bagay na dati hindi kayang aminin. Nakikinig na siya ngayon. At ngayon, tanong ng ama halos pabulong, sabay sulyap sa kahon sa pagitan nila. Napangiti si Kiko. Hindi malaki, hindi ring buo, pero totoo. Ngayon kahit papaano, parang may halaga na ko. At habang patuloy silang bumababa ng bundok, bit-bit ang kahon, bit-bit ang pagod, bit-bit ang tahimik na pagsisimula. Unti-unti namang gumagaan ang dalang hindi kayang sukati ng kilo. Ang bigat ng dating sarili, ng dating ugnayan. Ng isang pamilyang ngayoy tinutubuan muli ng ugat. Hindi nila agad ginastos ang kayamanan. Hindi rin nila ito isiniksik sa bangko o pinagyabang. Sa halip, inuna nila ang pinakapayak na pangarap. Isang maayos na bahay na hindi barong-barong, hindi palasyo, pero sapat. Sementado ang sahig, may kisame, may pader na hindi pinantagpi-tagpinyero.
Ayaw nilang ipahalata sa kahit kanino na may tinatago silang kayamanan, sapagkat sa mundong mapagmatyag, ang sobrang pag-angat ay parang paanyaya sa kapahamakan. Isang gabi, matapos magluto si Mang Noli ng tinolang manok at piniritong tilapia, sabay silang naupo ni Kiko sa maliit na lamesang kahoy. May 2 mangkok, 2 kutsara at katahimikang hindi nakakabingi, undi nakakahilong. Tahimik muna si Kiko, ngumiti at saka bumulong. Ang tagal ko pong hinintay na magsabay tayo sa isang hapunan. Tay, dati sigaw po galing sa inyo ang kasama ko habang kumakain. Minsan po. Bote ng gin ang inuupuan ninyo, habang ako naman kaning lamig ang ulam. Napayuko si Mang Noli. Hawak niya ang kutsara pero hindi niya magawang isubo ang pagkain. Ang tinig niya ay halos punit ng marahang sabihin, "Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na mababawi ang lahat ng gabi na nilamon tayo ng galit. Pero habang huminga pa ako, gusto kong itama kahit kaunti. Hindi ako naging ama na kayang protektahan ka. Pero hayaan mong maging ama na kayang samahan ka." Napaluha si Kiko, ngunit ang mata niya'y may liwanag na bago. Parang may pinturing na buksan sa loob ng dibdib niya. "Naiintindihan ko po ang pinagdaanan niyo, Tay. Nasaktan kayo, iniwan kayo, niloko kayo. Hinintay ko lang ang panahon na magising kayo, pero dati hindi ko alam kung kailan darating ang panahon na yon. Ilang buwan o ilang taon, pero kahit kailan, hindi ako nawala ng pag-asa na darating din yon. At dumating din sa wakas, at saka siyang umiti, hindi malaki. Hindi pilit. Pinatawad na kita, Tay," aniya halos pabulong pero buo. Sa totoo lang, matagal na. At sa gabing iyon, sa gitna ng piniritong tilapia, sabaw ng tinola, at ilaw na hindi kumikislap sa takot, hindi lang ang gutom ang natapos, kundi ang mga taon ng pagkakahiwalay sa ilalim ng iisang bubong. Kasunod ng bahay, nagtayo sila ng maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Sa halip na enggrandeng pangalan, isinulat ni Kiko ang salitang Ambaros Eatery sa isang kahoy na pininturahan ng puting enamel. Hindi lahat nakaintindi kung bakit. Pero para kay Kiko, ang pangalan ay alaala. Hindi ng baboy ramo lang, kundi ng katahimikang minsang tumanggap sa kanya sa gitna ng mundo. "Bakit Ambaro?" tanong ng isang parokyano. "Kaibigan ko po sa bundok," sagot ni Kiko. "Hayop?" tumango siya. "Opo, isang baboy ramo. Pero mas tao pa kaysa sa karamihan." Si Mang Noli ang nasa likod ng kalan, tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga putahe ay hindi na niluto sa init ng galit, kundi sa asin ng pagsisisi, sa bawang ng pagbabalik loob, at sa mantikang hindi na amoy gabing laseng. Si Kiko naman ang humaharap sa mga tao, tahimik pa rin, ngunit na yon ay diretso ang paningin, at may paninindigan sa bawat salamat po niyang maririnig. Hindi lang mga turista ang kumakain sa Ambaros Eatery, bagamat marami sa kanila ang napapadaan at humahanga sa lutong bahay, sa adobong may kakaibang timpla, at sa sinigang na may tamis ng bayabas. Pero ang tunay na puso ng lugar ay para sa mga nilimot. Ang vendor na balo, ang batang lansangang walang dalang barya, ang gurong iniwan ng anak sa Maynila. Wala silang menu, wala ring presyo sa dingding. Ngunit sa bawat mangkok ng sabaw, may bagong dahilan para muling mabuhay. Dahil ang bawat lago ay may kasamang alaala, pag-unawa at unti-unting pagpapatawad. May nahukay daw silang kahon sa bundok, puno ng ginto. Bigla silang yumaman pero ayaw aminin. May sikreto yan, walang umaayos ng buhay ng ganyan lang kabilis. Hindi sumagot ang mag-ama. Hindi sila natakot, pero hindi rin sila kampante, sapagkat alam nila, hindi ang kayamanan ang kinatatakutan nila, kundi ang mga matang uhaw sa pag-angkin, mata ng sakim, mata ng mapanghusga. Ngunit ang isang matang hindi nang huhusga ay nagmamasid mula sa malayo, at ang matang iyon ay may luha. Isang hapon, habang si Kiko ay naguhugas ng pinggan sa lababo sa likod, may presensyang pumasok. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ito, kakaiba, parang alaala na naging laman. Paglingon niya, isang babae ang nakatayo sa may pintuan.
maayos ang suot, ngunit bakas sa postura ang pagod ng maraming taon. Sa kanyang mga mata, may mga salitang hindi kailanman na ipadala. Si Kiko ay natigilan. Ang hawak niyang pinggan ay dahan-dahang bumagal sa pagkuskus, pati tubig ay tila tumigil sa pag-agos. Si Mang Noli ay nasa loob, naghihiwa ng sibuyas. Nang marinig ang katahimikan, lumabas siya. Ang nakita niya ay ang babae, si Lina, na may pahiwatig ng pag-amin sa kanyang anyo. Nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Wala mi isang salita. Anak, isa lang ang nasabi ng babae. Ngunit sapat na iyon upang gumuho ang ilang taon ng pagtitiis. Tumayo si Kiko, hawak pa rin ang basang plato. Tumingin siya sa kanya, hindi bilang anak, hindi bilang musmos, undi bilang taong may tanong na hindi pa nasasagot. Bakit na yun lang? Wala agad na sagot si Lina. Humakbang siya papalapit, pero tumigil sa gitna. Hindi ko alam kung paano haharap sa'yo. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong lumapit. Gusto niyo po ba akong mahalin ulit? Tanong ni Kiko, diretsyong tumitig. Matapos niyong piliin ang ibang buhay sa ibang lalaki? Tahimik ang tinig niya. Hindi pa sigaw, pero masakit sa pandinig. Mas matalim kaysa galit. Hindi ako dumating para agad humingi ng tawad, sagot ni Lina. Dumating ako kasi hindi ko na ayang magtago sa anak kong iniwan ko. Sa wakas, nagsalita si Mang Noli. Wala kang binilin, wala kang iniwang kahit sulat. Hindi ka tumawag, hindi ka nagparamdam ng ilang taon. Iniwan mo kaming wasak tapos babalik ka? Ngayon ang dahil maayos na ang buhay namin? Luminon si Kiko sa kanyang ama. Tay, tumibig si Lina kay Kiko sa kamarahang nagsalita. Hindi ako bumalik para makitulog o makisalo sa ginhawa ninyo. Bumalik ako dahil anak pa rin kita, kahit alam kong baka wala na akong lugar sa buhay mo. Kung hindi mo pa kayang patawarin ako, ayos lang. Hindi ako aalis. Kahit sa gilid lang, dun ako maghihintay. Tahimik muli, mabigat ang hangin, parang walang gustong huminga. Sa ngayon, sabi ni Kiko, dahan-dahan, hindi ko pa alam kung anong gagawin sa damdamin ko. Tumango si Lina, at ako, hindi ko rin alam kung ano pa ang kaya kong ibigay. Pero narito ako, at kung hindi mo pa ako kayang patawarin, maiintindihan ko. Maghihintay ako. Gabi na, sarado ang karinderya. Wala nang customer, wala ring tunog ng kutsara sa pinggan. Ang natira lang ay ang mahina't mabigat na katahimikan. Si Mang Noli ay nag-aayos ng mga bangkito, habang si Kiko ay tahimik na nakaupo sa gilid ng mesa. Iniikot ang kutsara sa malamig na sabaw na hindi niya rin kayang kainin. Tay, mahinang tawag niya. Sagot ng ama, hindi lumiligon. Kapag iniwan ka ng isang tao, tapos bumalik siya, kailangan mo ba siyang patawarin? Uminto sa pag-aayos si Mang Noli. Tumingin kay Kiko sa kadahan-dahang naupo sa tapat nito. Depende, sabi niya. Bakit siya bumalik? Dahil may kailangan? O dahil gusto niyang bumawi? Wala siyang paliwanag. Wala rin siyang dahilan na malinaw. Basta, bigla na lang siyang nandyan ulit. Tumango si Mang Noli. Mabigat ang mata, pero banayad ang tinig. Hindi lahat ng pagbabalik kailangan ng paliwanag. Pero hindi rin lahat ng sugat handang hilumin agad. Ang pagpapatawad, hindi yan utang. Regalo yan kapag handa ka na. Napayuko si Kiko. Hindi siya sumagot. Tahimik pa rin ang paligid, pero hindi na ito mabigat. Sa labas, umihip ang mahina, ngunit malamig na hangin, at sa loob ng munting karinderya, ang sabaw ay nanatiling malamig. Pero ang gabi, tila mas gumaan sa dibdib. Paglipas ng 2 araw, gabi na, sarado na ang karinderya. Kanging ilaw mula sa kusina ang nagliliwanag sa maliit na bahay. Sa isang sulok ng mesa, nakaupo si Aling Lina. Tahimik, nakayuko at mahigpit na nakahawak sa sariling mga kamay na parang may lamig sa kanyang katawan na hindi mawala. Kiko, mahinang tawag niya. Anak, sa simpleng tawag na iyon, parang may kumurot sa puso ng binatiyo. Isang sakit na matagal niyang itinago. Ang tinig na minsan niyang hinanap-hanap. Ngayon ay naririnig na muli, pero may kasamang kaba. Hindi siya lumapit, pero hindi rin siya umalis. Hindi ako bumalik para magpanggap na walang nangyari, sabi ni Lina. Bumalik ako kasi hindi na ako mapakali. Hindi ko kayo malimutan, lalo na ikaw, anak. Si Mang Noli ay tahimik lang sa may lababo, naghuhugas ng mga kutsara.
pero ang tunog ng tubig ay parang naghuhugas din ng matagal na galit. Alam kong wala akong karapatan, dagdag ni Lina. Halos nanginginig ang boses. Pero bawat gabi, bawat taon na wala ako sa inyo, parusa yon para sa akin. Kahit kumakain ako sa Hong Kong, pakiramdam ko gutom pa rin ako, lalo na tuwing Pasko. Pumikit si Kiko. Gusto niyang umiyak, gusto niyang maniwala, pero hindi niya alam kung dapat ba. Tay, bulong ni Kiko habang inaayos ang tinik sa pinritong tilapia. Anong gagawin natin? Tumagal ang katahimikan bago sumagot si Mang Noli. Inabot niya ang tuwalya, pinignan ng diretso ang anak, at malalim na nagpahinga. Kung gutom lang siya, may pagkain tayo rito. Pero kung may iba siyang pakay, hindi natin kailangang sirain ang katahimikan natin para sa kanya. Tumayo si Kiko at dahan-dahang lumapit sa ina. Inilapag niya sa harap ni Lina ang mainit na sinigang. Kung gutom ka po, inay, kumain ka po. Kung may sasabihin ka, handa po akong makinig. Nanatiling tahimik si Aling Lina. Tumingin siya sa mangkok pero hindi ito hinawakan. Hinding-hindi ko binitawan ang apelyido ninyo, mahinang sabi niya. Dala ko pa rin ito sa lahat ng dokumento ko sa abroad. Hindi ko pinalikuran ang pangalan natin. Sumandal si Mang Noli sa pader, nanatiling tahimik. Sa bawat paghinga niya, parang pinipigilan niyang sarili. Tumugon si Kiko ng mahinahong pero matatag. Inay, ang apelyido, hindi lang yan karapatan. Minsan alaala yan ng sakit. At minsan, pasa. Kung gusto mo talagang mapatawad, dugtong niya. Ipakita mo sa akin, hindi sa salita, kundi sa gawa. Kasi ang patawad, inay, hindi hinihingi, pinapakita. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Lina. Ngayong hindi na siya mukhang mapagkumbaba, mas tuwid ang likod, mas matalim ang mga mata. May dala siyang folder at isang tono na parang abogado sa sariling tahanan. Aaminin ko na kung bakit talaga ako bumalik, sabi niya, habang inilalapad ang bag sa mesa. Hindi ako pumunta para kumain. Hindi rin ako dumating para umiyak. Tumingin siya kay Noli at Kiko, walang alinlangan. May karapatan ako sa bahagi ng payamanan ninyo. Huwag niyo akong gawing tanga. Kalat na sa buong bayan. May nakuha kayong ginto. Legal akong asawa at hindi pa tayo naghiwalay sa papel. At ina mo pa rin ako Kiko. Kaya may bahagi ako sa lahat ng yan. Ang lamig ng katahimikan sa loob ng karinderya ay parang yelo sa batok ni Kiko. Ilang segundo ang lumipas bago siya tumugon. Akala ko ang hinahanap niyo ay kapatawaran. Mumiti si Lina, manipis, pilit. Praktikal lang akong tao, Kiko, sabi ni Aling Lina. Walang salitang sinambit si Kiko. Tahimik siyang tumayo mula sa mesa at yumakad papasok sa maliit na silid sa lipod ng karinderya. Isang kwartong ginagamit nila bilang taguan ng mga lumang resibo, paninda at ilang personal na gamit. Mula sa lumang drawer, maingat niyang kinuha ang isang brown na envelope. Sa loob nito ay ang titulo ng bukid na kamakailan lamang nila nabili ni Mang Noli. Isang lupang plano sana nilang taniman ng palay. Kasunod nito, kinuha rin niya ang isang makapal na bungkos ng salapi. Ipon mula sa karinderya at bahagi ng hindi pa nagagalaw na pondo mula sa natagbuang payamanan. Inilagay niya sa ibabaw ng sobre ang pera. Paglabas niya, tahimik niyan inilapag ang mga ito sa harapan ni Aling Lina. Inay, mahinahong wika ni Kiko, ngunit bawat pantig ay may bigat na hindi nabubura. Narito ang kaya naming ibigay. Isang lote sa kabilang purok, may titulo sa pangalan nyo, malaking perang puhunang na sapat para makapagsimula kayo. Huminto siya sandali, saka tumingin ng diretsyo sa ina. Hindi ito bayad sa ginawa nyo. Hindi rin ito kabawasan ng galit namin. Ito lang ang kabutihang kaya naming ialok. Tahimik si Aling Lina. Sinulyapan niya ang sobre, bahagyang binuksan ang gilid upang silipin ang laman, pero hindi niya kinuha. Sa halip, itinulak niya itong pabalik. Matatag, mabilis, hindi ito sapat, Kiko. Alam kong mas marami pa kayo. Alam kong hindi lang isang bukid ang nakuha ninyo sa kayamanang yon. Tumingin siya sa kanila, walang bahid ng pagmamakaawa sa mga mata. Ang tinig niya ay matalim, tuwid, walang pag-aalinlangan. Ayokong tumanggap ng tira-tira. Hindi ako namamalimos ng awa. Gusto ko lang ang parte ko. Gusto ko ang hati ko sa ginto. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mukha. Wala ring luha.
Ang natira lamang ay paniningil ng isang karapatang hindi niya pinaghirapan buuin, pero pilit niyang inaangkin. Sa isang sulok, si Mang Noli ay tahimik na nakaupo. May matay nakatitig sa isang bahagi ng sahig. Ang kanyang tinig ay dumating na parang buhos ng ulan. Mabigat, tuloy-tuloy at hindi na mapipigilan. Hindi mo kami iniwan dahil sa kahirapan. Iniwan mo kami dahil pinili mong lumayo. Pinili mong isuko kami bago pa man kami sumuko sa'yo. Tumayo si Kiko, diretsyong tumingin sa ina. Kung ito lang ang dahilan ng pagbabalik ninyo, inay, mas mabuting hindi nyo na kami tinawag na pamilya. Dahil pamilya, kahit kailan hindi sinisingil. Walang pumutok na sigaw, walang umiyak. Pero sa pagitan ng mga salitang hindi na kailangan pang banggitin, may apoy na sinimbihan ng katotohanan at hindi na yon kayang patayin ng kahit anong salitang patawad. Sa paglalakad ni Aling Lina palabas ng bahay, dala niya ang mamahaling bag, ngunit hindi ang bigat ng sariling konsensya. Naiwan sa lamesa ang sinigang na hindi niya tinikman at ang katahimikang hindi niya kailanman nauunawaan. Tahimik ang buong bayan sa ilalim ng malamig at basang gabi. Mahimbing ang tulog ni Kiko. Kalmado ang kanyang paghinga, kasabay ng ambon sa bubong. Hindi na ito tunog ng takot, kundi ng kapayapaan na matagal niyang hinintay. Ngunit sa pagitan ng ulan at huni ng kuliglig, may narinig siyang kakaibang tunog. Ang dahan-dahang pagbukas ng pintana. Pumihit siya sa kama. Nakiramdam. Nang marinig ang maingat na yabag, tumayo siya. Hindi mabilis, hindi galit. Para bang alam na niyang darating ang gabing ito. Lumapit siya sa siwang ng pinto. Doon niya nakita ang aninong nakaluhod sa harap ng aparador. Binuksan nito ang taguan at mula roon ay kinuha ang kahon ng natirang ginto. Si Aling Lina. Tahimik si Kiko. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya lumapit. Pinanood lang niya ito. Ang nanay na minsang lumayo at ngayoy bumalik para kunin ang huling bahagi ng isang bagay na hindi naman niya pinaghirapan. At sa mga sandaling iyon, hinayaan na lang niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto na niyang lumayo ito. Mawala na sa kanilang buhay. Matahimik na, simple at walang tanikala mula sa lumipas. Pagkaalis ni Aling Lina at sa muling pagsara ng bintana, saka lang siya huminga ng malalim. Hindi siya natalo, hindi rin siya nanalo. Pero ngayong gabi, alam niyang tapos na. At sa kanyang muling paghiga, habang tahimik ang gabi, mas magaan na ang kanyang dibdib. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay ang marunong tayong palayain ang dapat ng pakawalan. Kinabukasan kinausap ni Kiko ang kanyang tatay. Tay, mahinang sabi ni Kiko habang nakatingin sa direksyon ng bahay. Si nanay, kinuha na po kagabi yung natitirang ginto. Napahinto si Mang Noli. Ilang sandali siyang nakatingin lang sa anak, saka dahan-dahang inilapag ang sandok. Nakita mo? Tumango si Kiko. Opo, nakita ko po mismo. Gising ako. Bumangon ako, pero hindi ko na siya pinigilan. Hindi agad nagsalita si Mang Noli. Tumango lang ito. Dahan-dahang pumasok sa bahay. Sa loob, tiningnan niya ang putikang sahig at ang taguang wala ng laman. Doon sa sulok ng mesa, nakatayo pa rin ang lumang litratong may siwang. Litratong may munting nunal sa gilid ng noo ng babaeng minsang tinawag nilang ina. Wala silang sinabi pa, pero pareho nilang alam, kumpleto na ang pagkawala. Hindi sila nagsumbong, hindi rin sila naghabol. Para kay Mang Noli, ang mga sugat na hinayaan ng bukas ay mas mabilis maghilom kaysa sa pilit mong tinatakpan ng galit. Hindi lahat ng bagay kailangang habulin, sabi niya habang pinupunasan ang putik sa sahig. May mga taong sarili rin nila ang sisira sa kanila. Tahimik si Kiko habang nakaupo sa may pinto ng karinderya. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita siya. Tay, masaya na po ako, kasama ko po kayo. Hindi ko na kailangan ng karagdagang ginto. Napatingin si Mang Noli. Napangiti ng kaunti. Anak, ang ginto nawawala. Pero yung meron tayo ngayon, yan ang hindi basta kinukuha. Para mas payapa na po ako, dagdag ni Kiko. Ngayon pong nakuha na niya ang gusto niya, siguro na lang siya, hindi na siya babalik. At tayo, hindi na kailangang matakot.
At sa katahimikan ng umagang iyon, habang ang karinderya'y unti-unti nang bumubukas para sa mga gutom na kaluluwa ng bayan, alam ng mag-ama na ang tunay na yaman ay hindi kailanman tinatago sa kahon, kundi sa mga bagay na kahit manakaw, nananatili, kapayapaan, paninindigan at pagmamahal. Habang naglalabas si Kiko kinabukasan, mula sa gilid ng kanyang paningin ay napansin niya ang isang sasakyang napaparada sa kabilang kanto. Isang kotseng bago, makintab at may banyagang super. Sa loob nito, nakita niya si Aling Lina. Nakaupo ito sa likod, may hawak na sobre at suot ang damit na halatang mamahalin. Kasama niya ang isang lalaking banyaga, nakasalaming itim, at may postura ng isang taong hindi natutong dumampot ng putik. Nagkatinginan sila ni Kiko. Isang saglit na maiksi, ngunit punong-puno ng tanong. Galit at pagtatapos, hindi siya lumapit, hindi siya sumigaw. Sa halip, pinanood niya lang kung paano isinara ni Aling Lina ang bintana ng sasakyan. Saka umalis na parang wala siyang nakitang anak. Makalipas ang ilang linggo, habang namimili si Kiko ng kamatis sa palengke, lumapit sa kanya ang isang matandang tindera ng tinapa. May bakas ng awa at tsismis sa kanyang tinig ng bumulong. Kiko, narinig mo na ba ang nangyari kay Lina? Napalingon si Kiko, bahagyang nabulat. Iniwan siya ng Koreano, patuloy ng matanda. Niloko lang pala siya, tinangay lahat ng pera. Hindi basta-basta ha, napakalaking halaga raw. Wala na siyang bahay, wala na ring matulugan, wala na siyang mapuntahan. Sandaling tumigil ang matanda, saka ibinulong muli. Kanina lang, nakita namin siya. Umiiyak habang sumasakay ng tricycle. Wala man lang dalang gamit. Parang basang sisiw, tila wala ng direksyon ang buhay. Napatigil si Kiko, hawak pa rin ang plastik ng kamatis. Biglang bumigat ang paligid. Parang sa bawat luha ni Lina, may kasamang alaala ng nakaraan na hindi na maibabalik. Hindi niya kailangang magsalita. Dahil sa katahimikan niya, mas naging malinaw ang pasya. Hindi lahat ng bumabagsak ay kailangang saluhin. Sa gabing iyon, habang umuulan at may kaunting tagos ng lamig sa loob ng bahay, kinuha ni Kiko ang lumang larawan ng kanilang pamilya. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Nandito pa ang tatlong mukha, siya, ang kanyang ama. Pat si Aling Lina, lahat ay nakangiti, ngunit peke ang liwanag sa mata ng isa. Kumuha siya ng gunting at sa isang tahimik na galaw, pinutol niya ang bahagi ng larawan kung saan naroon ang kanyang ina. Hindi para gantihan, hindi para burahin, kundi para palayain ang sarili mula sa aninong matagal nang hindi kailanmang nagbalit bilang liwanag. Bago siya matulog, naupo si Kiko sa gilid ng bintana. Pinitingnan ang ulan na tumutulo sa yero. Walang salita, walang hiling. Pero sa loob-loob niya, may isang panalangin na hindi kailanmang isinulat. Ngunit alam niyang maririnig. Hindi ko na kailangang hanapin ang pag-ibig ng isang taong kayang kunin kahit ang huling tiwala ko. Mas mahalaga ngayon na alam kong kaya kong magmahal nang hindi na umaasa. Tahimik na ang mundo ni Kiko at Mang Noli. Wala nang sigaw, wala nang bote ng gin sa ilalim ng lamesa, at wala na ring bangungot tuwing gabi. Naging tuloy-tuloy ang kanilang pagbangon. Ang Ambarus Eatery ay lumago hindi lang sa tulong ng pera, kundi dahil sa malasakit at kabutihang loob. Mula sa isang kanto ng palengke, ito ngayon ay may tatlong sangay. Ang unay na natili sa orihinal na pwesto malapit sa simbahan. Ang ikalawa ay itinayo sa terminal ng jeep kung saan maraming manggagawang hindi nakakaabot sa almusal. At ang ikatlo'y malapit sa eskwelahan kung saan ang mga estudyanteng gutom sa pagkain ay sabay ring pinapakain ng kaunting dignidad. Gabi-gabi, bago matulog si Kiko, pinapaliguan niya ang mga paso ng halaman sa likod, nagsisigurong malinis ang paligid at binubuhos ang natitirang tubig sa kanal. Gabi ng Hulyo noon, hangin ay mabigat ngunit walang ulan, parang may inaantay ang langit. Habang ibinubuhos ni Kiko ang tubig sa may likuran, may narinig siyang mahina ngunit pamilyar na kaluskos mula sa damuhan. Unay inakala niyang pusa, ngunit ang tunog ay mabagal, may bigat, parang hininga na ibinubulong ng lupa. Napalingon siya. Sa liwanag ng buwan,
Lumitaw ang isang aninong hindi niya inaasahang makikita roon. Matikas ang pindig, malinis ang balahibo, at tahimik ang bawat hakbang. Ngunit ang mga mata, kahit aninag lang sa dilim, ay buhay na buhay sa alaala. Ambaro, bulong ni Kiko. Halos hindi makapaniwala. Tumitig si Ambaro sa kanya. Wala itong tinig, ngunit ang kanyang pagdating ay sigaw na hindi kailanmang boses ang ginamit. At sa titig na iyon, naramdaman ni Kiko na ang katahimikang matagal na nilang itinuring na kasapatan ay hindi pa pala ganap na katapusan. Tay, mahinang tawag ni Kiko habang sinisilip ang ama sa kusina. Si Ambaro, bumalik po. Napalingon si Mang Noli at sa kanyang mga mata ay biglang sumilip ang larawan ng bundok nang nakalipas at ng kahong minsang nagbukas ng kanilang panibagong simula. Mabutit bumalik siya, sabi ni Mang Noli. Hindi siya babalik ng walang dahilan. Kinabukasan ng gabi, dumating ulit si Ambaro. Tahimik silang sumunod kay Ambaro, na nayon ay mas mabagal ng lumalakad, ngunit nananatiling determinado. Hindi ito maingay, ngunit sa bawat paglingon ay para bang may sinasabi, ito na ang huli. Matapos ang halos 2 oras ng tahimik na paglalakad, biglang tumigil si Ambaro sa paanan ng isang matandang punong kahoy. Doon, sinimulan nitong hukayin ang lupa gamit ang kanyang muso at mga paa. Marahan ngunit may layunin. Ilang saglit pa'y tumigil ito sa paghuhukay at tumingin sa kanila. Tila ipinararating na panahon na para sila naman ang magpatuloy. Nagkatinginan ang mag-ama. Sa katahimikan ng gabi, agad nilang naunawaan ang paanyaya. Kinuha nila ang pala at sabay nilang itinuloy ang masinsing paghuhukay hanggang muling tumama ang bakal sa isang bagay na matigas at kahoy. Mukhang mas malaki kesa sa una. Sambek ni Kiko habang pinupunasan ang pawis. Mas malalim din ang pagkakalibing. Sagot ni Mang Noli. Parang may gustong itago ng husto. Nang buksan nila ang kahon, isang makapal na amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong. Sa loob nito, mga gintong barya at mga gold bar. Mas marami sa nauna at makakapal na papel na may selyong Hapon, mga Japanese war notes. Sa gilid ng kahon, may ukit na pangalan, General Yamashita. Hindi agad nagsalita si Kiko. Pinagmasdan lang niya ang nilalaman. Hindi bilang isang batang sabik sa kayamanan, kundi bilang isang nilalang na nauunawaan na ang ginto ay hindi palaging biyaya. Hindi na ito para sa atin, ani Mang Noli matapos ang mahabang katahimikan, kundi para sa mga taong mas tahimik pa sa atin, yung mga hindi kailanmang umangal pero nakikipaglaban ng patas para mabuhay ng marangal. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula ang hindi nila pinlano ngunit kusang loob na misyon. Ginamit nila ang tricycle na inayos ni Mang Noli, pininturahan ng itim, walang plaka, walang ilaw sa harap. Gabi-gabi habang tulog ang karamihan, lumalarga sila bitbit ang malaking sako. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula ang hindi nila pinlano, ngunit kusang loob na misyon. Ginamit nila ang tricycle na inayos ni Mang Noli. Itim ang kulay, walang plaka, walang ilaw sa harap. Gabi-gabi, habang tahimik ang bayan, lumalarga sila, dala ang sako ng supot-supot na gintong barya at mga gold bar. Isa-isa nilang inilalapag ang mga ito sa harap ng pintuan, ng matandang may sakit, ng batang lansangan na natutulog sa tabi ng basurahan, ng babaeng ulila na matagal nang nakalimutan ng mundo. Maingat nilang inilalagay ang mga supot ng ginto sa tapat ng pinto, sa ilalim ng bintana o sa gilid ng basag na paso. Walang inay, walang yabang, walang bakas ng pangalan. Hindi lahat ay binibigyan. Lumalampas sila sa bahay ng tsismosa, sa bakod ng politikong makasarili. Sa kanto ng taong may makapal na gate, ngunit sarado ang puso. Ang ginto, sabi ni Kiko minsang tanungin ng ama kung ayaw ba niyang palakihin pa ang negosyo, ay hindi para palakihin ang pangalan. Hindi para ipagmalaki ang sarili. Ginagamit yan para makatulong, kahit hindi na malaman kung sino ang tumulong. Isang gabi, habang pauwi sila galing sa pamimigay,
napahinto ang tricycle sa paanan ng bundok. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng punong akasya, nakita nila si Ambaro, nakaupo. Tahimik at nakatanaw sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Kiko. Lumapit siya, sa kamarahang hinaplos ang balahibo ng baboy ramo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumulong siya. Salamat, kaibigan. Hindi kumibo si Ambaro. Ngunit sa kanyang mga mata, naroroon ang liwanag ng pag-unawa. Tahimik na tugon ng isang nilalang na hindi kailanman nagsalita, ngunit nagbukas ng landas. Sa gabing iyon, habang nawawala ang ingay ng bayan at lumalalim ang gabi, muling namahinga ang karinderya sa katahimikan. Walang anunsyo, walang selfie, walang bagong status. Sa tabi ng lumang sako at kalawangin nilang pala, nakaupo si Mang Noli at si Kiko. May hawak na tinapay at tahimik na naatanaw sa langit. Hindi natin inakala na ganito ang magiging buhay natin, bulong ni Mang Noli. Pero sa wakas, anak, may silbi pala ang lahat ng sakit natin. Mumiti si Kiko, saka tumingala sa kalangitan, kung saan ang buwan ay tila matang nagmamasid, parang mata ni Ambaro, puno ng lihim at mas lalong puno ng liwanag.